Dominant Protector. Credit to the author. 3,621-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa pagkakataong ito, si Chengming ang natigilan. Kailan naging napakaamo at mapagpakumbaba nitong si Terence. Ayon sa kanyang matigas na estilo, naglakas loob pa siyang makipag-usap pabalik sa mga taong tulad ni Linden at Gavin sa kanyang harapan. Normal na sa kanya ang dumating na naghahanap ng gulo sa ganitong oras. Bakit siya naging duwag ng walang sinasabi? Gayunpaman, hindi napigilan ni Chengming na makahinga ng maluwag. Nakita niya ang lakas ni Terence sa kanyang unang araw sa Welcome Pavilion. Nagawa niyang talunin si Tony sa isang galaw na nagpakita na si Terence ay hindi isang madaling kalaban. Kung talagang gusto ni Terence na makipag-away sa kanya, kailangan niyang maging handa na bugbugin sa ulo ng baboy. Kung hindi, malalantad ang katotohanang itinatago niya ang kanyang lakas. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Matapos isuko ang dekalidad na minahan na kinuha ni Chengming, random na nakahanap si Terence ng medyo malayong minahan na walang tao sa paligid. Wala ito sa sulok, pero hindi na ganoon kataas ang atensyon gaya ng dati. Hanggat siya ay medyo maingat, ito ay ligtas na mag-opera. Ngunit nang ibababa na ni Terence ang basket, may pumutol sa pila at tinitigan si Terence ng may galit. "Anak, ito ang minahan na tinitigan ko. Gusto mo bang agawin ito sa akin?" Kumunat ang noo ni Terence. Ang taong ito ay isa sa maraming newbies na naghuhukay sa ikapitong mine zone. May impresyon si Terence sa mga hindi pamilyar na mukha na ito dahil pinagmamasdan niya ang kapaligiran, ngunit hindi niya naaalala ang taong ito na naghuhukay sa lugar na ito. Ngunit ang ilang mga tao ay madalas na lumipat sa pagitan ng iba't ibang mga minahan, at ito ay normal. Hindi ito pinansin ni Terence, hindi naman siya kailangang pumunta dito. Tumango siya at pumunta sa ibang minahan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Terence na may mali. Sa tuwing lalakad siya papunta sa isang minahan, palaging may nagmamadaling sunggaban sa kanya. Para sa kaginhawahan, pinili niya ang mga minahan na hindi gaanong matao, at ayon sa mga obserbasyon kahapon, walang tao doon. Pakiramdam niya ay pinupuntirya siya ng lahat ng nasa mine zone. Hindi kaya nakahanap si Gavin at ang isa pang lalaki na makakainis sa kanya dahil wala silang mahanap na Jade sa ikasampung mine zone. Sa pag-iisip pabalik sa mga nakaraang aksyon ni Chengming, mabilis na nahulaan ni Terence ang buong kwento. Talagang nakinig ang mga taong ito sa mga utos ni Gavin, kaya nakipagtulungan sila para pauntirya siya. Hindi lang si Chengming Lee, kundi lahat ng tao sa kwarto ay kampan din ni Gavin. Si Gavin ay isang napakaraming manager ng Welcome Pavilion. Hindi lamang ang batch ng mga bagong disipulo ni Terence ang naapektuhan niya, ngunit maging ang naunang batch ng mga bagong disipulo ay may marka sa kanila. Marami siyang koneksyon sa espiritong Jade Hall. Upang maalis ang mga madilim na araw na ito sa lalong madaling panahon, ang mga taong ito ay natural na susubukan ang kanilang makakaya upang makuha ang kanyang mabuting panig. Hindi banggitin, ang pagtakbo kay Terence ay isang maliit na bagay. Bagamat walang panuntunan ang mine zone na isang tao lang ang maaaring magmina sa isang minahan, hindi sila mapigilan ni Terence na pagnakawan ang minahan. Pwede naman siyang manatili dito at hindi umalis. Wala namang magawa sa kanya ang kabilang partido, di ba? Hindi naman nila siya basta-basta aatake para sa isang minahan, tama ba? Sa ilalim ng mapag-imbot na mga mata ng napakaraming eksperto sa foundation stage, ang paggawa ng isang hakbang ng walang pahintulot ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Kung sila ay inakusahan ng isang mine zone riot, sila ay papatayin sa lugar ng walang anumang dahilan. Gayunpaman, kung ibabahagi niya ang minahan sa ibang tao, ito ay ganap na naiiba sa kanyang orihinal na intensyon na magtago. Hindi lamang ang kanyang kahusayan ang maaapektuhan, ngunit higit sa lahat, ito ay tulad ng pagkakaroon ng isa pang tao na malapit na susubaybayan siya. Si Terence ay hindi maaaring magnakaw ng anumang espiritong si Jade. Kaya't kapag nahaharap sa ganitong uri ng sitwasyon, si Terence ay wala sa dati niyang malakas na tindig, ngunit piniling umatras muli at muli. Sa huli, napilitan siyang pumunta sa isang sulok ng isang minahan, at walang dumating para mang-istorbo sa kanya.
Ito ang pinakanasira na minahan sa buong ikapitong mine zone. Hindi lamang malayong mas mababa ang ani ng jade kaysa sa iba pang mga minahan, ngunit tila walang nagmimina dito sa mahabang panahon. Ano ang ginawa ng malas na baguhan na ito? Talagang naiipit siya sa grupo ng mga pagkabigo sa foundation stage at hindi man lang naglakas loob na umutot. Hindi ba siya masyadong mahina? Hoy, balita ko si Gavin pala ang bumati sa kanya. Bulag ang batang ito na nakasakit ng katulad ni Gavin. Deserve niyang malas. Ang sirang minahan na nahanap niya ay hindi nagamit sa loob ng maraming taon. Akin mo pa ba si Jade? Who care if we can dig out the jade or not, it has nothing to do with us. That broken mine is so remote, I can't even turn around to take look. Buti na lang wala tayong mahukay na jade, it save us the trouble of running back and forth. Ang grupo ng mga gwardya ay tumingin sa eksenang ito at nag-click sa kanilang mga dila sa paghanga. Lahat sila ay may ekspresyon na nanunood ng magandang palabas, ngunit wala silang balak na makialam dito. Sila ang mga bantay ng mine zone, at sila ay naiinip hanggang sa mamatay. Gusto nilang panoorin ang ganitong uri ng hindi nakakapinsalang kasiyahan, ngunit kung lumampas sila sa linya, tulad ng hindi pag-iwan kay Terence sa huling minahan, o kung may umatake sa kanya, kailangan nilang makialam. Pagkatapos ng ilang talakayan, mabilis na naalis ang atensyon ng mga gwardya kay Terence. Dahil sa lokasyon, kahit na ang gwardya na pinakamalapit kay Terence ay hindi bababa sa 40 hanggang 50 hakbang ang layo mula sa kanya. Hindi niya napapansin ang maliliit na galaw ni Terence, na iyon mismo ang gusto ni Terence. Sa ganitong paraan, walang magiging problema para sa kanya na magpatuloy sa operasyon tulad ng ginawa niya sa ika-10 mine zone. Hindi napigilan ni Terence na matawa sa sarili habang hinahanap si Jade habang hindi nakatingin ang mga gwardya. Bagamat kaaway si Gavin, nang maalala niya ang lahat ng nangyari noon, naramdaman niyang si Gavin ang tagapagbigay ng kanyang buhay. Hindi lamang siya binigyan niya ng Immortal's Cave, Spiritual Jade, at isang Mind Zone, ngunit agad din niya itong tinulungan na malutas ang pinakamaliit na problema. Kung siya ay nasa secular na daigdig, siya sana ay nabigyan ng ilang card na mabubuting tao. Si Terence ay nasa mabuting kalooban, ngunit sina Gavin at Tony, na abala sa pagtatrabaho sa ika-10 Mind Zone, ay hindi maganda ang kalooban. Sa katunayan, sila ay nasa napakasamang kalagayan. Ang parehong mine zone, ang parehong lugar ng pagmimina, si Gavin ay personal ding pumasok sa trabaho. Gayunpaman, pagkatapos magtrabaho ng isang buong araw kasama si Tony, ang resulta ay kapareho ng kahapon wala. Naghukay siya ng ilang piraso ng walang kwentang jade, ngunit wala pa rin kahit isang piraso ng magandang jade. Pagkatapos ng aralin kahapon, hindi na pinanghahawakan ni Gavin ang pag-asa na mali niyang hinuhusgahan ang sitwasyon. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa tabi ni Tony, na natatakpan din ng alikabok at dumi. Ang gulo nilang dalawa. 3,622. Moherf asterisk hacker. Paanong walang kahit isang magaling na jade? Katulad kaya ng sinabi ng batang iyon, na siya lang ang makakahukay ng magaling na jade sa patay na mine zone na ito. This is too strange. Hindi napigilan ni Gavin na mabaliw. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na araw ng walang kabuluhang paghahanap, kahit na ang isang matalinong tulad ni Gavin ay hindi na nakayanan. Ika-9 na nakatatandang pinsan, maaari bang itong patay na lugar sa mine zone ay walang magandang jade? Ang lalaking Terence na iyon ay sinuwerte lang at natagpuan ang mga pirasong ito na hukay na niya ang lahat ng mabubuting jade sa mine zone na ito. Malungkot na ungol ni Tony habang nagkakamot ng ulo. Naliwanagan ako ng iyong mga salita. Kung talagang may magaling na jade sa mine zone na ito, talagang imposible na siya lang ang makakapaghukay nito at hindi natin kaya. Napaisip si Gavin at sinabing, naging abala kami sa loob ng 2 buong araw na walang ani. Baka wala talagang magandang jade dito. Itong minahan na ito ay hindi ang dekalidad na akala namin may iilan lang na magagandang jade dito at doon, at sinuwerte lang si Terence. Then, what should we do? Babalik ka pa ba bukas? Tumingin si Tony kay Gavin na may dilat na mga mata. Malapit na siyang mabaliw pagkatapos ng 2 araw na pagsusumikap na walang kahit isang piraso ng magandang jade sa kanyang account.
Ang isang senior steward tulad ni Gavin ay maaaring walang pakialam sa gantimpala ng pagmimina, ngunit siya, si Tony, ay isang bagong dating. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, maaari pa siyang bumalik sa ikapitong mine zone sa lalong madaling panahon. Kahit na makakuha siya ng dagdag na kalahating piraso ng espiritual na jade bilang gantimpala, ito ay isang magandang bagay. Umiling si Gavin, pero paano kung ito ay talagang dekalidad na minahan? Nagkaroon lang kami ng medyo makapal na fault, at baka may mahuhukay na tayong magandang jade bukas. Kung madali tayong sumuko, hindi ba tayo magkakaroon ng malaking kawalan? Nag-aalala tungkol sa kanyang mga pakinabang at pagkalugi, si Gavin ay hindi namamalayan na nahulog sa karaniwang kaisipan ng sugarol. Tiyak na ayaw niyang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras dito, ngunit ayaw din niyang sumuko ng ganoon na lamang. Natatakot siyang mawalan siya ng mabuting espiritual na si Jade na napakalapit sa kanya. Pero paano kung ayaw niya? Sabi ni Tony na may malungkot na mukha. Siyempre, umaasa rin siyang mahuhukay ang ilang magaling na Jade, ngunit kung patuloy siyang mag-aaksaya ng oras sa wala, siya ang magdurusa sa totoong pagkawala. Hindi ba itinapon ni Gavin si Terence sa ika-10 lugar ng pagmimina para masayang niya ang kanyang oras? Ngayon, inilipat si Terence sa ika-7 lugar ng pagmimina, at si Tony, ang kanyang tapat na tagasunod, ang ipinadala sa ika-10 lugar ng pagmimina upang magdusa. Kung maaari lang nating malaman kung mayroong magaling na Jade dito. Hindi napigilan ni Tony ang pag-ungol. Ayaw na ayaw niyang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng lakas niya rito. Ang tagapagsalita ay walang interes dito, ngunit ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ni Gavin. Hinampis niya ang kanyang ulo at sinabing, oo. Mahahanap natin ang mga exploration expert ng Spiritual Jade Hall para makita kung may mabuting jade sa patay na mine zone na ito. Malalaman natin kung may magaling na jade pagkatapos ng isa pang exploration. Ang sarap talagang panoorin. Natigilan si Tony. Tumingin siya kay Gavin na may kakaibang ekspresyon at sinabing, ika-9 na kuya na pinsan, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga, hindi ba mawawala ng saysay ang 2 araw na ito ng pagsusumikap? Noon, iyon at ngayon, ano ang alam mo? Hindi maiwasang mapagalitan ni Gavin na namumula ang mukha. Sa katunayan, hindi niya naisip ang hakbang na ito. Ang pangunahing bagay ay iniisip niya na pagkatapos na matuklasan ang isang dekalidad na minahan, maaari siyang kumita ng kayamanan sa kanyang sarili. Kung inimbitahan niya ang mga eksperto sa paggalugad ng espiritual na Jade Hall, kapag natuklasan ang isang dekalidad na minahan, kahit na hindi niya ito iulat, makakakuha siya ng bahagi ng pagnakawan. Malinaw na hindi ito naaayon sa mga interes ni Gavin. Gayunpaman, naging abala sila sa loob ng 2 araw at walang nakitang kahit isang piraso ng magandang jade. Ngayong sila ay nasa mahirap na sitwasyon, hindi masamang ideya na humanap ng eksperto sa paggalugad. Kahit na nagbahagi sila ng ilang mga benepisyo sa kabilang partido, ito ay mas mahusay kaysa sa patuloy na magtrabaho ng bulag na parang mga langaw na walang ulo. Matapos magdesisyon, agad na umalis si Gavin sa mine zone. Sa paglipas ng mga taon, nagawa ni Gavin na magtatag ng isang network ng mga koneksyon at kilala niya ang isa sa mga eksperto sa pagsaliksik sa espiritong Jade Hall. Gayunpaman, ang kabilang partido ay isang tao pa rin sa antas ng tagapamahala ng espiritong Jade Hall. Hindi siya isang taong maaaring umorder si Gavin sa kanyang kalooban. Nagplano si Gavin na magpalipas ng gabi para makipagkaibigan sa kabilang party para maimbitahan niya ang kabilang party para humingi ng tulong bukas. Si Tony naman, pinalis siya ni Gavin na may pagtatampo. Walang kahit isang magandang piraso ng jade matapos maghukay ng isang tumpok ng walang kwentang jade na kakahiya na nahuli siya ni Terence sa akto kahapon. Kung maulit ito, saan niya ilalagay ang mukha bilang panganay na Marshall brother? Gayunpaman, natutuwa si Tony na hindi siya hihintayin ni Terence dito para gumawa ng kalokohan. Ang ika-10 mine zone ay napakalayo, at sa oras na natapos niya ang kanyang trabaho, halos lahat ng mga tao ay umalis. Kinaumagahan, sabik na inimbitahan ni Gavin ang exploration expert na natagpuan niya sa 10 patay na mine zone. Habang nasa daan, hindi napigilan ng exploration expert na magtanong ng mausisa, Kuya Mold, nagtataka lang ako, ano ang dapat tuklasin sa 10th mine zone area, ang ganitong klase ng mining area.
Hindi ka ba nagsasayang lang ng oras sa pagtatanong sa akin na pumunta dito? Senior Kuya Ma, I was thinking the same thing. However, a few days ago, may isang bagong dating sa ating Green Cloud Pavilion na naghukay ng 8 hanggang 10 piraso ng magandang jade sa loob ng 2 araw. Kaya naman naramdaman ko na baka may kakaiba dito. Paliwanag ni Gavin. Ang exploration expert na tinatawag na Senior Brother Ma ay orihinal na absent-minded, ngunit siya ay natigilan nang marinig niya ito. Nakahukay ka ng napakaraming magagandang jade sa loob ng 2 araw. Hindi kaya aksidenteng nakahanap siya ng dekalidad na minahan. Expert talaga si Kuya Ma. Nataman ka sa ulo. I was thinking the same thing, so I specially asked you to trip, Senior Brother Ma, tumango si Gavin. Habang nag-uusap silang dalawa, nakarating sila sa ika-10 mine zone. Matapos marinig ang mga salita ni Gavin, ang nakatatandang kapatid na ito na si Ma ay hindi na kumilos ng basta-basta, ngunit sa halip ay nagsimulang mag-explore ng seryoso. Kung tutusin, para sa isang exploration expert na tulad niya, kung makakahanap siya ng magandang jade sa ika-10 mine zone at iulat ito sa Spirit Jade Hall, malaking kontribusyon ito. Sa ilalim ng umaasang tingin ni Gavin, ang nakatatandang kapatid na si Ma ay abala sa kanyang sarili sa trabaho ng ilang sandali bago mabilis na nakagawa ng conclusion. Sa masungit na mukha, sinabi niya, walang mataas na kalidad na minahan tulad ng sinabi mo, matandang mold. Ito ay halos kapareho ng mga resulta ng regular na paggalugad noong nakaraang panahon. Ang proporsyon ng espiritual na jade sa ika-10 mine zone ay mas mababa sa 10%, at ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay malayo sa sapat. Sa madaling salita, kahit na sa mga 10% ng espiritual na jade na ito ay hindi tulad ng espiritual na paggamit ng jade. Kahit sinong magaling jade. Natigilan si Gavin. Pinaghandaan niya ito, ngunit kinaladkad pa rin niya si Ma sa minahan kung saan hinukay ni Terence ang magaling na si Jade. Senior Brother Ma, check this mine again, will you miss anything? 3,623. Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi pala kaibigan ang ekspresyon ni Senior Kuya Ma, ngunit dahil sa nakaraan niyang pakikipagkaibigan kay Gavin, matyaga pa rin siyang nag-scout muli sa minahan, at pagkatapos ay nagpakawala siya ng bahagyang hingal ng pagkagulat. What's wrong? Nakahanap ka na ba ng magaling na jade? Nagmamadaling tanong ni Gavin. Si Tony, na sumusunod sa kanyang likuran, ay may ekspresyon din ng pag-asa. Ang ratio ng espiritual na jade sa minahan na ito ay bahagyang mas mataas kaysa sa ibang mga lugar. Dapat ay mga 15%, at ang konsentrasyon ng espiritual na chi ay mas mataas. Saglit na nag-isip si Kuya Ma, pagkatapos ay umiling at sinabing, gayunpaman, mas mababa pa rin ito sa karaniwang pamantayan. Kahit na ang lugar na ito ay makagawa ng magandang jade, ito ay hindi hihigit sa 30 hanggang 40 piraso. Ito ay hindi gaanong halaga. 30 to 40 pieces lang. Biglang bumagsak ang mukha ni Gavin na kanina pa puno ng pag-asa. Ibang-iba ito sa mataas na kalidad na minahan na inaasahan niya. Oo, at iyon ay isang optimistikong pagtatansya. Sa katunayan, kung gusto nating hukayin ang 30 o 40 piraso ng magandang jade, hindi natin alam kung gaano karaming pagsisikap ang kakailanganin. Tatagal ito ng hindi bababa sa 2 o 3 buwan. Matigas na sabi ni Kuya Ma. F***sick, kaya binaril ko na talaga ang sarili ko sa paa. I've been working for nothing these 2 days. Nagtrabaho ako nang wala sa 2 araw na ito. Bulong ni Gavin sa sarili. Wala siyang kahit katiting na pagdududa sa hatol ni Kuya Ma. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang exploration expert na kinuha ng espiritong Jade Hall. Siya ay may ganap na awtoridad sa lugar na ito. Dahil nakagawa na siya ng conclusion, tiyak na hindi ito mali. Kuya Mold, ikaw ang no. Isang figure sa Welcome Pavilion, kaya mas mabuting maging masinop ka. Sa susunod, huwag mo na akong kaladkarin dahil may mga baguhan na naswert. Sayang lang ang oras. Nagreklamo si Senior Brother Ma sa kawalan ng kasiyahan, at paulit-ulit lang na tumango si Gavin habang magalang niyang pinaalis ang exploration expert.
Pagkaalis ni Senior Kuya Ma, sina Gavin, Tony, at ang dalawang board na gwardya na lang ang natira sa ika-10 mine zone. Ika-9 na pinsan kuya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras dito, di ba? Tanong ni Tony. Ayon sa nakatatandang kapatid na si Ma, bagaman mayroon pa ring 30 hanggang 40 piraso ng magandang jade sa minahan na ito, aabutin ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan upang mahukay ang mga ito. Sa karaniwan, wala pang 1 piraso sa isang araw. Hindi ito may kukumpara sa ika-7 mine zone. Tumango si Gavin na may malungkot na ekspresyon. Sa totoo lang, hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras. Ang ika-10 mine zone ay isang lugar para saruan ang mga tao. Malamang na sinapian ako ng sandali para makulam nitong masamang Terence. Pumunta ako rito para sayangin ang aking lakas, ngunit sa halip, hinayaan ko siyang maging komportable sa ika-7 minahan sa loob ng 2 araw. Bagamat partikular na nakipag-usap si Gavin sa mga tao sa ika-7 mine zone para pahirapan si Terence, hindi nito binago ang katotohanang nananatili si Terence doon. Kahit na ang ika-7 minahan ay ang pinakamasama, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa 10 patay na mga minahan na ang mga ibon ay hindi kahit na taesa. Iniisip ang komportableng buhay ni Terence sa ika-7 mine zone, nagngangalit si Tony. Iyon ang kanyang teritoryo, at ngayon ay kinuha ito ng bastard na ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ika-9 na pinsan, sipain natin ang lalaking si Terence pabalik dito, hahayaan natin siyang mamatay sa inip sa mine zone na ito. Sa katunayan, kailangan nating mabilis na mag-isip ng isang paraan upang sipain pabalik ang taong ito, kung hindi, magiging madali ito sa kanya. Walang ganang tumango si Gavin, but then he said awkwardly, pero paano natin siya papayag na ipagpalit ito? Isa na naman itong problema. Natikman na ng lalaking ito ang tamis ng mine zone 7, siguradong ayaw na niyang bumalik sa mining area 10 na ito na pinabayaan ng Diyos. Kahit na si Gavin ay may malalim na network sa Spirit Jade Hall, malinaw ang mga alituntunin ng Spirit Jade Hall. Kung may gustong magpalit ng mine zone, kailangan nilang pumirma sa kontrata. Katulad noong gusto niyang lumipat si Terence sa ika-7 mine zone, sinubukan niya ang lahat para mapapirma si Terence sa kontrata sa mismong lugar. Kailangan niyang humanap ng paraan para mapirmahan ni Terence ang kontrata kung gusto niyang mabawi si Terence. Kung hindi pumayag si Terence, wala itong silbi kahit na pumunta si Gavin sa watchang para kumpletuhin ang mga pamamaraan. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay hindi isang, nakaraang batch ng mga baguhan, na nawala ng kanilang mga karapatan matapos mabigang itayo ang kanilang foundation. Nang walang anumang espesyal na dahilan, kahit si Gavin ay hindi mapipilit si Terence na gawin ang isang bagay na tulad nito. Ika-9 na pinsan, bakit hindi natin siya bigyan ng isa pang 25 piraso ng walang kwentang jade? Kumunat ang noo ni Tony at sinabing, "Isa kang tanga." Hindi alam ni Gavin kung matatawa o maiiyak. Bakit ba kasi nagkaroon siya ng katangahang pinsan? He rolled his eyes and scolded, sa tingin mo ba ay tulala si Terence na katulad mo? Hindi pa ba sapat na minsan ka na lang nahulog dito? Mahuhulog ka pa ba dito? Nang marinig ang mga salita ni Gavin, biglang naramdaman ni Tony na siya ay tulala, kaya mahina siyang sumagot, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kung hindi pumayag si Terence, siya ay mananatili sa ika-7 mine zone magpakailanman. Madaling mag-imbite ng Diyos, ngunit mahirap paalisin siya. Napakamot ng ulo si Gavin. 2 araw na ang nakalipas, nag-isip siya ng paraan para maakit si Terence sa ika-7 lugar na isip niya na kaya niyang kumita ng kayamanan mula sa 10 mine zone, ngunit nasayang niya ang 2 araw sa halip na hanapin ang magagandang bagay. Ngayon, hindi niya alam kung paano sisipain si Terence pabalik, binaril niya ang kanyang sarili sa paa. Sa katunayan, ayos lang kung hindi niya masipa si Terence pabalik sa ika-10 mine zone. Hanggat bumalik si Tony sa ika-7 minahan, hindi ito magiging kawalan para kay Gavin. Hindi lang niya gusto ang aliw ni Terence, ngunit ang problema ay mayroon siyang napakaseryosong nakatagong pag-aalala. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya nailabas si Terence sa mine zone ay dahil tumango si Linden kay Young Master Shu. Kung hindi, gaano man kaganda ang relasyon niya kay Watchang, hindi maglalakas loob si Watchang na salungatin ang gusto ni Young Master Shu.
Ang dahilan kung bakit pumayag si Linden noon ay dahil siya, si Gavin, ay nanumpa kay Terence ng harapan na hindi niya papakawala ng madali si Terence kapag nalaman niya ang mga maruruming sikreto ng ika-10 mine zone. At ngayon, hindi lang siya nalaman ang tungkol sa ika-10 mine zone, pinananatili pa siya ni Terence sa ika-7 lugar ng pagmimina. Kung narinig niyang Master Shu ang tungkol dito, kailangan niyang tanggapin ang mga kahihinatnan. Ngayong naisip na niya ito, ang paghabol kay Terence pabalik sa ika-10 mine zone ay hindi na isang dispensable na aksyon, ito ay isang misyon ng kamatayan na kailangan niyang tapusin. Ito ay dahil hindi lamang ito nagsasangkot ng mga personal na sama ng loob ni Gavin, ngunit ito rin ay may kinalaman sa reputasyon ni Lindan. Gayunpaman, habang mas napagtanto niya ang kalubhaan ng sitwasyon, mas naging problemado si Gavin. Wala siyang maisip na paraan para sipin itong si Terence pabalik sa ika-10 mine zone sa maikling panahon. 3,624. Wala siyang maisip na paraan, kaya natural na hindi niya maasahan ang mahinang si Tony. Lumabas ang dalawa sa tunnel 10 na may mahabang mukha. Hahanapin na sana ni Gavin si Watch ang para palitan ang kontrata ng mine zone para kay Tony nang makita niya ang dalawang pamilyar na mukha, Harry at Leandro. Hindi lamang ang dalawang disipulong ito ng tumataas na Sky Pavilion, ngunit sila rin ay mga direktang disipulo ni Lindan. Itinuring silang mas kilalang mga tao sa mga bagong dating ng pavilion sa pagtanggap ng mga bagong disipulo. Lalo na si Harry, na halos makulong sa posisyon ng bagong deacon sa ilalim ng espesyal na pangangalaga niyang Master Shu. Ayon sa obserbasyon ni Gavin, ang taong ito ay may pakana. Siya ay madalas na pumupunta sa espiritong Jade Hall sa mga araw na ito, at malamang na ang mga mata niya ay nasa espiritong si Jade sa minahan. Biglang nagkaroon ng ideya si Gavin, tama, ang dalawang ito ay mga pangunahing kaaway ni Terence sa karaniwang mundo, mas masaya silang tulungan siyang harapin si Terence. Marahil ay mas kilala nila si Terence at may mga pakulo sila. Sa pag-iisip nito, mabilis na humakbang pasulong si Gavin at binati, Junior Marshal Brother Kang, Junior Marshal Brother Leandro, hindi ko inaasahan na makikita ko kayong dalawa dito, nagkataon lang. Yo, kung hindi si Kuya Mold. Nagkatinginan sina Harry at Leandro at ngumiti. Natural lang para sa mga disipulo ng tumataas na Sky Pavilion na maliitin ang mga tao mula sa Green Cloud Pavilion, ngunit si Gavin pa rin ang manager ng pavilion na si Senior, kung tutuusin. Nasa kanya pa nga si Terence bilang kanyang subordinate, at si Linden ay tila may paghanga din sa kanya. Dahil dito, gusto ni Harry na makipagkaibigan sa kanya. Para naman kay Leandro, susundin niya ang anumang ginawa ni Harry. Hinding-hindi siya mahuhuli. Nagpalitan ng kaunting kasiyahan ang iilan sa kanila bago nagtanong si Gavin, naghahanda na ba ang dalawang junior brothers na pumasok sa minahan? Not bad. We newbies are not as free as you, Senior Brother Mold. Other than mining for spiritual jade, there's no other way, nakangiting sagot ni Harry. Hoy, Junior Brother Kang, masyado kang mapagpakumbaba. Hindi lang kayong dalawa ang mga disipulo ng tumataas na Sky Pavilion, kundi kayo rin ang pinakamahalagang subordinate niyang Master Shu. Kahit na pumunta ka sa minahan, siguradong ito ang numero 1 mine zone. Siyempre, makakahanap ka rin ng mga piraso ng 30 of a good te 4 na si Jade. Charge, ay medyo naiingit. Humalaklak si Gavin habang nagpupuri. Ang mga salita ni Gavin ay papuri lamang, ngunit si Tony, na nakatayo sa tabi nila, ay hindi maitago ang inggit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ano ang ibig sabihin ng paghukay ng 30 o 40 piraso ng magandang jade sa isang araw? Nangangahulugan ito na ang isang araw na trabaho ay maaaring nagkakahalaga ng 5 araw na halaga ng trabaho, at isang espiritual na gantimpala ni Jade para sa 3 o 4 na araw na trabaho. Nakakainis talaga. Masyado kang mabait. Si Harry ay mukhang mapagpakumbaba sa labas, ngunit sa totoo lang ay lubos siyang nasiyahan sa kanyang sarili matapos mapansin ang inggit na tingin sa mga mata ni Tony. Mula dito, makikita kung gaano katama ang kanyang desisyon na kumapit kay Linden noong una siyang dumating sa Sky Class Island na ito. Kung hindi, naipadala sana siya sa isang miserableng lugar tulad ng Green Cloud Pavilion, kung saan makakahukay lang siya ng 5 o 6 na piraso ng magandang jade pagkatapos ng isang araw ng pagsusumikap. Kawawa naman talaga yon.
Siyempre, kung sila ay tina-target tulad ni Terence, mas malala pa. Ngunit kung alam ni Harry na siya, isang pangunahing baguhan ng Mind Zone, ay makakakuha lamang ng isang espiritual na Jade pagkatapos ng 3 hanggang 4 na araw ng pagsusumikap, habang si Terence ay maaaring magnakaw ng hindi bababa sa 2 espiritual na Jade araw-araw nang walang anumang panganib, hindi ba siya magseselos ng sobra? Siyempre, sa personalidad ni Harry na mag-shortcut, hindi siya makontento sa paghuhukay lang para kay Jade. Kinaladkad niya si Ling Chong para itayo ang kanyang network ilang araw na ang nakararaan para makahanap siya ng pagkakataong punuin ang sarili niyang bulsa. Ito ang kanyang kalikasan. Gayunpaman, ang espiritong Jade Hall ay may mahigpit na pangangasiwa. Kahit na sa tulong ni Linden, hindi naging madali para kay Harry na makamit kung ano ang mayroon siya. Kailangang malaman ng isang tao na kahit na ang isang senior na tulad ni Gavin ay hindi maglalakas loob na ay patong ang kanyang mga kamay sa mabuting Jade kasama ang kanyang kasalukuyang mga koneksyon. Makakahanap lang siya ng pagkakataon na kunin ang ilang walang kwentang Jade, at ang mga piraso ng Jade na ito ay maaari lamang ipagpalit sa maliit na halaga ng pera. Kahit na sinubukan niyang ilabas ang mga ito, magagamit lang niya ang mga ito para manloko ng mga tao tulad ng ginawa niya kay Terence 2 araw na ang nakakaraan. Maliban doon, walang ibang gamit. Senior Kuya Mo, 2 araw na ang nakalipas, sinabi mo kay Young Master Shu na sisiyasatin mo ang paghuhukay ni Terence kay magaling na Jade sa ika-10 Mind Zone. May progreso ka ba? Iniba ni Harry ang paksa at nagtanong. Kahit na naisip niya na ang paghuhukay ng 8 hanggang 10 piraso ng magandang Jade sa isang araw ay medyo masama, ngunit kung magagawa niyang hindi makakuha ng kahit isang piraso ng magandang Jade si Terence, hindi ba't mas mabuti iyon? Lihim na natuwa si Gavin. Kanina pa niya hinihintay ang sagot na ito. Agad siyang bumantong hininga at sinabing, buntong hininga, huwag mo nang banggitin. Alam ninyong dalawa na sinipa ko itong si Terence hanggang sa ika-10 Mind Zone sa unang lugar upang ipaghiganti ang Young Master Shu at kayong dalawa, ngunit natagpuan niya ang mabuting Jade ng 2 magkasunod na araw. Hindi ba ito labag sa aming orihinal na intensyon na parusahan siya? Not to mention anything else, just for the past grudges to be between him and my junior too. Napakalaya at walang pigil. Alam nila na pinagtatawanan sila ng lalaki, pero tumango pa rin ang dalawa. Nagpatuloy si Gavin, kaya, naglagay ako ng bitag at nilinlang siya na pumunta sa ika-7 Mind Zone upang siyasatin ang mga sekreto ng ika-10 lugar ng pagmimina. Sa huli, nang imbitahan ko ang isang eksperto sa pagsaliksik mula sa espiritong Jade Hall upang tingnan, nalaman nilang walang mabuting Jade sa ika-10 lugar ng pagmimina, at wala ring anumang nakakatakot sa mga huling araw na iyon, tiyak na hindi siya mananatili doon. Mahuhukay ang sinumang mabuting Jade kahit gaano pa siya kaswert. Isn't that great? We can just kick him back to the 10th Mind Zone. Don't you think so, Junior Marshall Brother Zong? Nagliwanag ang mga mata ni Harry. Gusto niyang makitang may problema si Terence. Kung si Terence ay hindi nakakuha ng magandang piraso ng Jade sa loob ng ilang buwan, maganda iyon. Tumango si Leandro, walang sinasabi. Siya ang especially iyan ni Terence, at hindi siya makapagsasabi ng kahit ano nang hindi naiintindihan ang sitwasyon. Maaaring tulungan niya si Terence, ngunit maaari rin niyang mapalala ang mga bagay. Hoy, pareho ako ng ideya ng 2 kong kapatid na junior. Pero ang problema, kung hindi tayo mag-iisip ng paraan para mapirmahan si Terence ng kontrata, mananatili na lang siya sa ika-7 Mind Zone. Wala tayong magagawa dyan. Ito. Problema. Kumunat ang noo ni Harry, kung gayon, paano ninyo napalabas si Terence? Ayon sa pagkakaintindi ko kay Terence, hindi siya tanga. Kung nakahukay siya ng 8 hanggang 10 magagandang Jade sa loob ng 2 araw, dapat ay mas maganda ito kaysa sa ika-7 Mind Zone. Bakit siya papayag? 3,625. Dahil nakahanap ako ng dahilan at binigyan siya ng 25 piraso ng walang kwentang Jade kapalit ng nag-iisang piraso ng munting espiritong si Jade na puno pa rin ng espiritual na enerhiya sa kanyang mga kamay. Masiglang sagot ni Gavin. Walang kwentang Jade.
Anong silbi ng lalaking ito para sa walang kwentang jade? Ipinagpalit niya talaga ang magandang jade na puno ng espiritual na enerhiya sa walang kwentang jade. Hindi pwedeng kainin ang bagay na ito. Siguradong sinipa siya ng asno sa ulo. Hindi maiwasan ni Harry na magulat. Maging si Leandro ay natigilan. Ang espiritual na chi sa loob ng walang kwentang jade na ito ay masyadong manipis. Ito ay mas mababa kaysa sa mga kuweba ng walang kamatayan na itinalaga ng malugod na bagong pavilion sa mga baguhan. Kahit na ang mga inutil na baguhan ng Green Cloud Pavilion ay walang pakialam sa espiritual na chi sa loob nitong walang kwentang jade. Napangiti si Gavin at sinabing, "Hehe, huwag kayong magtaka, mga junior brothers. Noong binigay ko sa kanya ang spirit jades, hindi niya alam na mga walang kwentang jade ang mga iyon. Akala niya lahat ng 25 ay magagandang jade, at ang isang maliit na espiritu na si Jade ay maaaring ipagpalit sa 25 magagandang jade. Ang malaking pie na ito na nahulog mula sa langit ay diretso niyang tinamaan. Kung nalaman niyang mga walang kwentang jade mamaya, hindi na niya maibabalik ang sinabi niya. Kaya pala, naloko si Terence ni Senior Kuya Mold. Tumawa si Harry nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Gusto niyang makita si Terence na binugbog ng ganito. Si Leandro, sa kabilang banda, ay hindi nag-isip ng ganoon na una siyang nakipag-ugnayan kay Terence, at naiintindihan siya ng pinakamahusay. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang mga mahimalang kakayahan ni Boss Terence ay paulit-ulit na napatunayan sa karaniwang mundo. Hindi siya ang uri ng tao na madaling malinlang. Buti na lang at hindi siya nanloko ng iba, pero sino? Kinailangan ni Leandro na tiisin ang sakit ng pagbaril sa kanyang sarili sa paa. Nawalan pa siya ng kidney. Kaya't ang malinlang upang ipagpalit ang magaling na jade sa walang kwentang jade ay isang bagay na napakatanga na hindi mangyayari kay Terence maliban kung gusto niyang magsimula ang mga piraso ng walang kwentang jade na ito at handang dayin. Hindi niya alam kung para saan ang gusto ni Terence ng mga piraso ng jade na ito, ngunit naramdaman ni Leandro na malaki ang silbi nito sa amo ni Terence. Inakala ni Gavin at ng iba pa na niloko lang nila ang kanilang amo, ngunit sa halip ay mahulog sila sa bitag nito. Nagtawanan saglit ang grupo bago nagpatuloy si Harry, kung gayon, paano natin sisipain si Terence pabalik sa ika-10 mine zone? May naisip na bang magandang ideya ang nakatatandang kapatid na si Mold? Hindi natin siya pwedeng hayaang manatili sa 7th mine zone magpakailanman, hindi ba? Sakit din ang ulo ko sa problemang ito. Sinabi lang ni Tony na gagamit siya ng 25 piraso ng jade para linlangan pabalik si Terence. Alam kong hindi tanga si Terence, bakit siya mahuhulog ulit dito? Pareho kayong matalino, ano sa tingin nyo? Tumingin si Gavin kina Harry at Leandro na may dilat na mga mata. Sa totoo lang, 2 araw na lang at gusto na nilang mahulog muli si Terence sa parehong katangahang bitag. Sa tingin ba nila ay tanga si Terence, o sa tingin ba nila ay tanga sila? Tumawa si Harry habang sinusulyapan si Tony, halata ang panghahamak sa kanyang mga mata. Pulang-pula ang mukha ni Tony sa sinabi nito. Leandro interrupted. Actually, I think that junior brother Tony's suggestion might work. Oh! Junior Marshal Kuya Zong, bakit mo nasabi yan? Nagtatakang tanong nina Harry at Gavin, habang si Tony ay tumingin ng pasasalamat kay Leandro. Napakabait niyang tao. Napakagaling nitong senior marshal brother na si Zong. Kailangan kong mas mapalapit sa kanya sa hinaharap at makipag-usap sa kanya. Si Leandro ay iba kay Tony. Tulad ni Harry, personal siyang na-recruit ni Linden sa tumataas na Sky Pavilion. Hindi rin siya tanga. Ang parehong mga salita mula kay Tony ay magpapatawa lamang sa kanya, ngunit mula sa kanyang bibig, sina Gavin at Harry ay kailangang mag-isip tungkol dito. Tama ang magkapatid. Sa katalinuhan ni Terence, hindi na siya mahuhulog sa parehong pakulo pagkatapos ng 2 araw. Leandro analyzed, gayunpaman, may prerequisite yun, which is na-realize na niya na naloko siya. Paano kung hindi pa rin niya na-realize na walang kwentang jade ang 25 pieces ng spiritual jade na binigay sa kanya ng senior brother na si Mold? Posible ba ito? Nagkatinginan sina Gavin at Harry.
May katuturan ang mga salita ni Leandro. Kung hindi pa rin napagtanto ni Terence na ang mga espiritual na Jade ay walang silbi, maaari siyang magtagumpay muli kung susubukan niyang muli. Nagpatuloy si Leandro matapos makitang nag-aalangan ang dalawa. Ayon kay Kuya Mold, 2 araw na lang mula nang kunin ni Terence ang 25 piraso ng walang kwentang Jade, at naging mind zone siya nitong 2 araw, kaya hindi niya talaga ginamit ang espiritong si Jade. Dahil hindi niya ito ginamit, hindi niya malalaman na walang kwenta itong si Jade, kaya mataas ang posibilidad na iyon. Ngunit kahit na kailangan niyang minahan sa araw, kakailanganin pa rin niya ang espiritual na Jade sa gabi para sa paglilinang, di ba? Akala ni Gavin ay may katuturan ang mga sinabi ni Leandro, ngunit siya ay naguguluhan pa rin. Umiling si Leandro, wala akong lakas ng loob na ipagmalaki ang iba, ngunit sigurado ako na walang sino man sa inyong mga nakatatandang kapatid ang nakakaintindi kay Terence tulad ko. Ang taong ito ay mukhang ordinaryo sa panlabas na anyo, ngunit sa totoo lang ay napaka-arrogant niya sa kanyang puso, iniisip na siya ay isang henyo sa paglilinang na lumilitaw lamang minsan sa loob ng 10,000 taon. Kaya, noong siya ay nasa secular na mga pagkakataon, hindi na niya sinasamantala ang mga pagkakataon at hindi kailanman nagamit sa secular na mundo. Kaya tiyak na hindi siya seryosong nag-cultivate sa nakalipas na 2 araw, kaya natural, hindi niya kailangan ang espiritual na Jade. Tumango si Harry sa gilid, sumasang-ayon ako dyan, Junior Marshall Brother Zong. Maaaring hindi ito alam ni Senior Brother Mold, ngunit si Terence ay talagang isang tagapagdalisay sa karaniwang mundo. Ang kanyang lakas ay karaniwang lahat salamat sa mga elixir. Ang mga tulad niya na nakasanayan sa pag-inom ng elixir ay walang pakialam sa pang-araw-araw na pagtatanim. Nag-iipon yata siya para makabili ng elixir. Tungkol naman sa cultivation, ang isang tulad niya na addict sa medicinal pills ay malamang na hindi man lang marunong gumamit ng spirit jade para mag-cultivate, di ba? Hahaha. Nagtawanan ng grupo lihim na natuwa si Leandro sa pagpapahayag ng lubos na pagtitiwala ni Gavin. Napagpasyahanan niya na ang boss ni Terence ay may silbi para kay Jade, at iyon ang dahilan kung bakit sinasadya niyang pangunahan ang mga taong ito na ibigay muli kay Terence ang walang kwentang Jade. Naghinala siya noong siya lang, ngunit ngayong si Harry ang nagsasalita para sa kanya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala. Sa sandaling ito, tila may naisip si Tony. Bigla niyang hinampas ang hita niya at sumigaw, naaalala ko ngayon, ika-9 na pinsan, ang munting espiritong ipinagpalit namin ni Jade kay Terence ay mukhang hindi nagamit, na nagpapatunay sa sinabi ng Senior Zong at Senior Kang hindi umasa si Terence sa espiritong si Jade na linangin. 3,626. Hindi ka nagkakamali. Nag-isip si Gavin at nakumpirma na ito nga ang nangyari. Hindi niya napigil ang tumango. Dapat nakita ni na Kuya Mold at Junior Brother Tony si Terence nitong nakalipas na 2 araw, tama ba? Nagpakita ba siya ng naguguluhang ekspresyon pagkatapos na malaman na siya ay niloko? Postahan si Leandro na hindi ito ipapakita ng amo ni Terence kahit nalaman niyang walang silbi ang 25 piraso ng Jade. Saglit na natigilan si Gavin. Maingat nilang inalala ni Tony ang nangyari, at pagkatapos ay nasa sabik silang dalawa, oo nga. Hindi ko siya nakita kahapon, pero nakita ko siya noong nakaraang araw. Pero gaya nga ng sinabi ni Junior Marshall Brother Zong, Senior Marshall Brother, normal lang ang ugali ng batang ito, na para bang hindi niya napansin na walang kwentang Jade ang mga iyon. Ayan. Masusunod natin ang plano ni Junior Brother Tony at maghanda ng isang tambak ng walang kwentang Jade bago ipadala sa kanya. Nakangiting sabi ni Leandro. Titango na lang sana si Gavin, pero nag-alinlangan pa siya at sinabing, pero paano kung malaman na niya na walang kwentang Jade iyon? Kung tutuusin, ang sinabi niya kanina ay haka-haka lang. Noon pa man ay magaling magpanggap ang batang iyon. Ang dahilan kung bakit siya nagmumukhang normal nitong 2 araw na ito ay marahil dahil kailangan niyang lunukan ang pride niya. Kung ganoon, hindi ba magiging sayang si Jade? Ang lalaking ito ay talagang hindi madaling lokohin. Napaawang ang labi ni Leandro habang iniisip iyon. Simple lang yan. Hayaan mo si Junior Brother Tony na maghanap ng pagkakataon para iparinig sa kanya.
Hindi ba natin malalaman pagkatapos ng konting probang? But then again, it's just a pile of useless jade. Kahit hindi gumana, hindi ka masyadong mawawala, Senior Kuya Mold. Tama ka, Junior Marshal Kuya Zong, tumango si Gavin. Binibigyan siya ng plano ng kabilang partido, at dahil sinabi na niya ito, nakakahiya kung hindi siya pumayag. Ipapamukan niyang hindi niya kayang bayaran ang mga piraso ng jade na ito. Ayaw niyang mawalan ng mukha sa harap ni Harry at Leandro. At sa totoo lang, ang ideya ni Leandro ay mukhang maaasahan at sulit na subukan. Pagkatapos ng talakayan, inayos ni Gavin na makausap ni Tony si Terence. Si Tony ay babalik pa rin sa ikapitong mine zone, kaya papunta na siya. Pagdating niya sa ikapitong mine zone, ang unang nakita ni Tony ay si Chengming na abala sa gitna ng lugar ng pagmimina. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Ang minahan na ito ay orihinal na isang dekalidad na minahan na espesyal na iniwan ni Gavin para sa kanya. Ngayong nag-aksaya na siya ng 2 araw sa 10th mine zone, si Chengming, ang mapanlinlang na batang ito, ang nagsamantala sa kanya. Siyempre, hindi siya masaya. Bagamat si Chengming ay ipinahiwatig ni Gavin na gawing mahirap ang mga bagay para kay Terence, automatikong hindi pinansin ni Tony ang pangungusap na ito. Hindi pa banggitin, hinalugog pa ni Chengming ang katawan ni Terence at inakusahan siya ng pagtatago ng espiritong si Jade sa huling pagkakataon na sinubukan nilang i-frame siya. Ito ay isang ganap na paghihimagsik. Bagamat wala siyang magawa kay Terence alang-alang sa mukha ni Gavin, nagtanim na siya ng sama ng loob sa kanya. Si Tony ay isang napaka-arrogant at makasarili na tao, kaya sa kanyang opinyon, si Chengming ay may masamang intensyon at gustong palitan siya. Nadaman niya na kahit na sinundan ni Chengming si Gavin, ang pinakamahusay na mapagkukunan ay ibibigay pa rin kay Tony muna, at ang natitirang mga mababang mapagkukunan ay kanyang turn. Kung makakahanap siya ng pagkakataon na palitan si Tony, ang mga benepisyo ay makikita sa sarili. Teka lang, tuturuan kita ng leksyon balang araw. Galit na dumura si Tony at sinimulang hanapin si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang misyon ay hanapin ang mga salita ni Terence, at alam niya ang kahalagahan nito. Nang matagpuan niya si Terence, naalis ang masamang kalooban ni Tony. Hindi niya maiwasang matuwa. Ang minahan ni Terence ay nasa pinakaliblib na sulok, ang uri na hindi pa napupuntahan ng sinuman. Mayroong ilang mga bakanteng minahan malapit sa gilid, at ayon sa nakaraang karanasan, ang ani ng Jade ay mas mahusay kaysa sa kasalukuyan ni Terence, ngunit wala siyang anumang intensyon na ilipat ang mga ito. Kung tutuusin, kung gusto niyang umalis, may mga darating para ipaglaban siya para sa minahan hanggang sa sumuko siya. Ito ang utos ni Gavin. Terence ay maaari lamang mine zone sa pinakamasamang lugar sa ikapitong lugar. Ngunit walang pakialam si Terence, hindi niya kailangan ang iba na dumaan sa lahat ng problemang iyon, at nanirahan na lang sa pinakamalayo at pinakamasamang minahan, tulad ni Baron Lurie. Kung tutuusin, kahit gusto ng iba na lumabas siya, ayaw niyang lumabas mismo. Napakabuti na tuluyan niyang naiwasan ang mga gwardya sa pinakamalayong minahan. Pretentious newbie, busy ka ba? Si Tony ay natuwa ng mag-isa saglit bago naglakad papunta kay Terence. Kung may iba pang pumunta sa mine zone at hindi nagawa ng maayos ang kanilang trabaho, tiyak na tinuruan sila ng malupit na leksyon ng mga gwardya. Gayunpaman, espesyal na inalagaan ni Gavin si Tony, kaya pumikit ang mga gwardya dito. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na dali at wag mo akong hadlangan sa trabaho ko. Ilalagay na sana ni Terence ang isang piraso ng Jade sa Jade Space, ngunit napahinto siya nang makita niya si Tony. Hey! Halatang nadala siya sa pinakamasamang minahan, pero medyo malaki ang init ng ulo niya. Gayunpaman, normal na magkaroon ng init ng ulo. Sino ba naman ang hindi magagalit dito? Hindi napigilan ni Tony na kulutin ang kanyang mga labi. Inayos niya ang kanyang mga salita at sinabing, "It's nothing much. Gusto ko lang itanong sa iyo kung nagamit mo na ba ang lahat ng spiritual jades na ibinigay sa iyo ng 9th cousin 2 days ago. Sinusubukan ba niya ako kung may nakita akong walang kwentang jade?" Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ngunit nag-iingat siya. Hindi, nandoon pa rin. Bakit, babalik ka ba sa iyong salita?
Baka gusto mo itong bawiin sa akin. Sinasabi ko sa iyo, hindi na ako babalik sa ika-10 Mind Zone, at huwag mo nang isipin na hilingin sa akin na ibalik ang mga espiritual na jade na ito sa iyo. Hoy! Bakit ka ba excited? Hindi namin ginustong balikan, nagtatanong lang naman. Nakatakda ang puso ni Tony. Hindi niya pinansin si Terence pagkatapos gumawa ng conclusion at tumalikod na para umalis. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa habang pinapanood ang lalaki na umalis. Hinayaan nga ni Gavin na lumapit sa kanya ang walang utak na lalaking ito, hindi niya alam kung pabaya ba siya o may butas sa utak niya. Ang lahat ay salamat sa kanyang kooperasyon. Kung may iba pa, sana ay naghinala sila sa mga padalos-dalos na salita ni Tony kahit na hindi sila naghinala noon. Ngunit bakit pinadala ni Gavin ang taong ito upang subukan siya? Nag-isip ng malalim si Terence, at umiling pagkatapos ng ilang sandali. Napagtanto kaya ng dalawang ito na wala silang mahanap na magandang jade sa ika-10 lugar ng Mind Zone at nag-iisip ng paraan para sipain siya pabalik. Mabilis na nakumpirma ang mga hinala ni Terence, at nang bumalik siya sa kuweba, nakita niya sina Gavin at Tony na naghihintay sa kanya. Ito ay ang parehong malayong sulok tulad ng huling pagkakataon, at nakita niya ang parehong itim na bag sa mga kamay ni Tony. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa eksenang ito. Narito ang dalawang Fortune Boys para bigyan siya muli ng mga espiritual na jade. 3,627. Terence Jr. Brother, pinaplano kitang ilipat pabalik sa ika-10 Mind Zone, pakipirmahan ang kontrata. Si Gavin ay dumiretso sa punto. Sa anong batayan? Sinulyapan siya ni Terence at ngumiti. I'm doing well in the 7th Mind Zone, and I can find good jade without any effort. Bakit ako babalik sa dead mining area, which is a place where even birds don't want to shit, and waste my time? O may sakit ka ba sa ulo? Alam kong hindi ka papayag, pero okay lang, papayag ako. Si Gavin ay sinenyasan si Tony na ilagay ang bag ng espiritual na jade sa mesang bato. Sa loob ng 3 buwan, maaari kang makakuha ng 6 o 7 piraso ng espiritual na jade sa malaswang lugar ng pagmimina sa ika-7 Mind Zone. Gayunpaman, kung pumayag kang magpalit ng mga lugar ng pagmimina, maaari kitang bigyan ng 10 piraso ngayon. Paano na? 10 piece of spiritual jade. Para lang maibalik ako sa ika-10 Mind Zone. Sa tingin mo ba sulit na magbayad ng ganoon kalaking halaga, Kuya Mold? Tumawa si Terence at nagkunwaring naghihinala, walang libreng tanghalian sa mundo. Kuya Mold, hindi kayo naghukay ng butas para tumalon ako, di ba? Stop! Terence, hindi mo ma-overestimate ang sarili mo, gumagastos ng napakaraming pera para lang mag-set up ng bitag para sa'yo, sa tingin mo ba worth it ka? Napamura si Gavin at nagpaliwanag pagkatapos ng isang paghinto, para sabihin sa iyo ang totoo, nalaman niyang Master Shu na inilipat kita sa ika-7 Mind Zone. Galit na galit siya, kaya makakahanap lang ako ng paraan para mabawi ka. Napilitan akong bayaran ang presyong ito. Ngayon, wala ka nang dapat pagdudahan, tama? Hehe, malinaw na gusto niyang gumamit ng ilang piraso ng walang kwentang jade para linlangan siya pabalik sa patay na si Mind Zone, ngunit ang kasinungalingan ng taong ito ay napakahusay na ginawa. Gayunpaman, handa si Terence na makipagtulungan sa kanyang munting trick na ito. Dahil nagmamadali ang kabilang partido na ibigay sa kanya ang espiritual na jade, walang dahilan para tanggihan siya. Ang mga napakabait na tao tulad ni Gavin at Tony ay bihira, at talagang masaya si Terence na makilala sila sa mataas na uri ng isla. Sige. Dahil ganito na ang sinabi ni Senior Kuya Mold, bilang junior brother mo, mukhang hindi tama para sa akin na hindi sumang-ayon. Gayunpaman, Kuya Mold, hindi mo ba naisip na ang 10 piraso ng espiritual na jade ay medyo kulang? Nagkunwaring si Terence ay nasa mahirap na posisyon, na pinananatiling suspense si Gavin. Itong 10 piraso. Marami na. Sabi ni Gavin, na nagkukunwaring malalim ang iniisip. F***, nagtaas ka na naman ng presyo. Nang makita si Terence na kumuha ng pain ayon sa gusto niya, si Tony ay lihim na nasiyahan.
Wala siyang pakialam sa pag-aaksaya ng ilang piraso ng jade, ngunit nakipagtulungan siya kay Gavin sa ibabaw at nagkunwaring hindi nasisiyahan, marami na ang 10 piraso ng spiritual jade. Higit pa ito kaysa sa binabayaran mo para sa pagmimina, okay? Huwag mong ipilit ang swerte mo. Hindi na ito maaaring mas mataas, ito ay isang astronomical na presyo. Ang dalawang taong ito ay lubos sa kanilang mga tungkulin. Tumawa si Terence sa kanyang puso, ngunit nagayos ng mukha at nagkunwaring galit, Senior Kuya Mold, kailangan mong magsalita ng may konsensya. 2 araw na ang nakalipas, hiniling mo sa akin na baguhin ito, at ngayon, gusto mong palitan ko ito. Mula sa simula hanggang sa huli, pinahihirapan mo ako, junior brother, at hindi man lang ako nagsalita ng kahit isang salita, nakakaramdam na ako ng reklamo kay Mold, pagkatapos ay nakalulungkot si Mold. Hindi magbabago si Mind Zone, okay. Mabilis na pinigilan ni Gavin si Terence nang makita siyang umalis. Huwag kang mag-alala, Terence, hindi ko naman sinabi na hindi hihigit sa 10 spiritual jade, di ba? Iyan ang sinabi ni Tony. Paano ito, bibigyan kita ng 2 pang spiritual jade. 12 spiritual jade iyon. 12 pieces. Tumingin si Terence kay Gavin at nagtaas ng kilay. Senior Kuya Mold, 2 days ago, binigyan mo ako ng 25 piece of spiritual jade para ipalit sa Mind Zone number 10 sa Mind number 7. Now, you're kicking me back to Mind number 10 from Mind number 7. Don't you think this price is a little too cheap? Hindi yun pareho. Ang nakaraang 25 piraso ng espiritual na jade ay para sa iyong munting espiritual na jade, hindi para sa iyo na baguhin ang iyong Mind Zone. Huminto si Gavin, na para bang nakagawa siya ng isang mahusay na desisyon. Ngunit dahil hindi naging madali para sa iyo na ma-assign sa ika-10 Mind Zone bilang isang baguhan, paano ito, uurong ako ng isang hakbang, 15 espiritual na jade. $30. Huwag mo na akong kakausapin kung kulang ka ng $1. Matigas na sabi ni Terence. Kung ito ay isang normal na pangangalakal, ang kabilang partido ay tumalikod na, ngunit alam ni Terence kung ano ang iniisip ni Gavin, hindi siya magiging maramaw sa 12-dosenang piraso ng walang kwentang jade na ito para lamang makuha si Terence. Sa oras na ito, kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong mangikil ng ilang piraso pa, siya ay lilipulin ng langit. Oo nga. Pagkatapos ng ilang sandali ng hindi magandang tingnan na ekspresyon, sa wakas ay nagngangalit si Gavin at sumang-ayon, okay, para mapatahimik ang galit ni Young Master Shu, aaminin ko ang pagkawalang ito. 25 piraso, iyon ang limitasyon na maaari kong kunin. Pirmahan ang kontrata ng Mind Zone para sa minahan. Sige na. Ngumiti si Terence at tumango, pinirmahan ang kontrata ng walang pag-aalinlangan. Binilang niya ang bilang ng espiritong si Jade at umalis. Sa katunayan, alam ni Terence na sila ay walang kwentang Jade, ngunit alam niya kung kailan titigil. Kinuha niya sila bilang mabuting Jade, at kung ipipilit niya ang mataas na numero, parang hindi niya pinahahalagahan ang Jade bilang pera. Pagkatapos lamang maglakad ng malayo si Terence ay nagbago ang ekspresyon ni Gavin mula sa sinasadyang pagpigil sa kanyang galit. Malamig siyang tumawa, itong batang ito ay medyo magaling sa bargaining. Sa palagay ko dati siyang pumunta sa merkado upang bumili ng mga gulay sa secular na mundo. Napaka-calculative niya. Sasal naman ang bait niya, pero wala siyang gaanong karunungan. Upang mahulog sa parehong bitag ng 2 beses sa isang hilera, siya ay isang bihirang prodigy ng kalangitan na lilito lamang na magagawang 1,000 taon sa 1,000 taon ng kalangitan. Hehe, sino ba ang nagtanong sa kanya na makipagkita sa aming pangsyam na nakatatandang pinsan? Sa aking palagay, hindi na siya katakataka na mahulog pa sa loob ng ilang beses. Ang batang ito ay magaling sa walang anuman maliban sa kanyang swerte sa aso. Talagang nagawa niyang mahukay ang magaling na Jade sa ika-10 Mind Zone, ano ba? Gayunpaman, pagkatapos ng palitan na ito, gusto kong makita kung ano man ang magaling niyang si Jade. Umaasang sabi ni Tony. That goes without saying. Maghintay ka na lang ng magandang palabas bukas. Puno ng panunuya ang mukha ni Gavin.
Naibigay na ng mga eksperto ang hatol ng kamatayan sa ika-10 mine zone, at sigurado siyang kahit gaano pa kaswert si Terence, hindi siya makakakuha ng anumang magandang jade mula sa ika-10 minahan. Hindi na siya makapaghintay na makita ang nalulumbay na mukha ni Terence. Kinabukasan, sa sandaling tumunog ang kampana, excited na tinipon ni Gavin at Tony ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion at umupo sa paligid ng handover point para panoorin ang palabas. Nagkatinginan ang mga baguhan. Wala silang masyadong alam tungkol sa nangyari nitong mga nakaraang araw, ngunit sina Tony at Chengming ay sadyang nagpakalat ng balita, kaya mas marami o hindi gaanong alam nila ang nangyari. Sinasabing upang matulungan si Terence na baguhin ang kanyang mind zone, hiniling pa ng kaawa-awang senior brother ang maalamat na ikatlong master ng Welcome Pavilion, si Baron, na lumabas, ngunit ang resulta ay napahiya siya at pinagalitan ng young master na si Shu. Sa huli, makatakas lang siya sa gulat. 3,628. Ngunit ang hindi kayang gawin ng pangatlong Pavilion Master ay ginawa ng madali sa mga kamay ni Gavin, ang senior manager. Sa isang simpleng pangungusap, inilipat niya si Terence sa nakakainggit na ika-7 mine zone. Gayunpaman, ang batang Terence na ito ay talagang walang silbi. Nasa kanya ang pangatlong Pavilion Master support pero hindi siya nagpakita ng pasasalamat kay Kuya Mold. Sa halip, pinag-usapan niya ng masama ang tungkol kay Kuya Mold pagkarating nila sa ika-7 mine zone. Hindi umabot ng 2 araw para galitin niya ang lahat. Sa sobrang galit, sinipa ni Senior Brother Mold si Terence pabalik sa ika-10 mine zone. Tinawag niya ang lahat dito para saksihan ang unang araw ng pagbabalik ni Terence. Gusto nilang makita kung ang mayabang na tulala ay magkakaroon pa rin ng swerte sa kanyang aso. Lahat ng mga baguhan na Sky Class at mas mataas ay likas na matalinong mga tao, hindi pa banggitin kung gaano kalaki ang kredibilidad ng chismis na ito, ngunit at least alam nila na ang palitan ng mineral ni Terence nitong nakaraang 2 araw ay totoo, at si Gavin talaga ang kumukuha ng mga string sa likod ng mga eksena. Ito ay sapat na para sa kanila na makarating sa isang napakahalagang conclusion. Ang kanilang panganay na nakatatandang kapatid na Katie wala, si Gavin, ay tunay na may kakayahan na gawin ang gusto niya. Ang mga sumunod sa kanya ay uunlad, at ang mga sumasalungat sa kanya ay hindi naman mamamatay, ngunit ang kanilang wakas ay tiyak na magiging miserable. Dahil dito, kahit na may mga baguhan pa rin na nag-aalala na si Terence ay babalikan sila, sumunod pa rin sila sa pangunguna ni Gavin. Dahil gusto ni Gavin na panoorin nila si Terence, pagkatapos ay manood na lang sila, hindi naman sila ang malas. Makalipas ang ilang sandali, sa ilalim ng pag-asa ng lahat, sa wakas ay lumitaw ang figure ni Terence sa mahaba at madilim na lagusan 10. Mukhang hindi na siya nagulat sa presensya ng lahat at nakapasa sa quality check ng mahinahon gaya ng dati. Terence, 16 na piraso ng walang kwentang jade at 20 piraso ng basurang jade. Sa sandaling ipahayag ang mga resulta, si Gavin at ang iba ay hindi napigil ang mapangiti ng sarkastikong, at ang mga tao ay nagkagulo. Maging ang mga bagong recruit ay natutuwa sa kasawian ni Terence. May galit pero walang tawa. Ito ang likas na masamang katangian ng mga taong ito. Tumingin si Terence sa tahimik na karamihan. Wala siyang ninakaw na espiritual na jade ngayon, at natural na hindi na-recharge ang inutil na jade na hinukay niya. Pagkatapos ng lahat, sina Gavin at Tony ay walang nakitang anuman sa ika-10 mine zone sa loob ng 2 araw, habang nakahanap siya ng mabuting jade pagkatapos niyang bumalik. Ito ay medyo kakaiba. Kaya naman, para maiwasan ang pagdududa, nagpasya siyang magpanggap sa loob ng 2 araw. Bukod dito, mayroon siyang iba pang mga dahilan para gawin ito. Pretentious newbie, hindi ka ba ang maalamat na anak ng tadhana? Bakit hindi ka maswerte sa pagkakataong ito? Agad namang tumalon si Tony para kutsain siya. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, kaya kusa niyang sinabi sa gulat na tono, "Nako, naiintindihan ko naman. Hindi naman pwedeng hindi ka nakatapak ng tae ng aso paglabas mo ngayon, kaya hindi ka sinuswerte." Wow. Hindi napigilan ng grupo ng mga bagong dating na tumawa pa ng walang konsensya nang marinig ito.
Si Tony ay karaniwang hindi masyadong maliwanag, ngunit pagdating sa pangungutya sa mga tao, siya ay magaling dito. Sa huli, si Terence ay hindi kasing galit ng lahat. Sa halip, tumingin siya kay Tony ng mahinahon at sinabing, "Your words have reminded me. Sinipa kita sa mukha noong unang araw, kaya medyo maganda ang swerte ko simula noon." Ito ba ang tinatawag mong dog shit luck? Ha! Natigilan si Tony. Naguguluhang tanong niya, "What the hell are you talking about? What does kicking my face have to do with dog shit luck?" Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ng ilan sa mga baguhan kung ano ang nangyayari. Hindi ba ibig sabihin na dumi ng aso ang mukha ni Tony? Gayunpaman, gusto nilang tumawa, ngunit hindi sila naglakas loob. Baka napilitan silang magpigil ng tawa ng malupit na si Gavin, at ang kanilang mga katawan ay kumikibot sa lugar. Pinandilatan ni Gavin ang mga tao na may mapupulang mukha, pagkatapos ay nagmura na may madilim na ekspresyon, hindi direktang tinatawag kanyang aso. "Hindi mo man lang masabi dito, tanga ka talaga. Hehe. Ang bait ni Kuya Mold. Kuya Tony, bakit hindi ka humanap ng pagkakataon para si Payne kita ulit? Gusto ko pang swertehin ng ilang beses." Tumingin si Terence kay Tony na may taos pusong mukha. F***sake. You're the F***king dog shit. You bastard, papatayin kita. Sa wakas ay naintindihan na ni Tony. Napatingin siya sa mga bagong dating na tinatakpan ang bibig at pinipigilan ang pagtawa. Namula agad ang mukha niya, at sumugod siya sa galit, handang umatake. Tahimik na tumingin sa kanya si Terence, nagkalkula sa kanyang puso. Hihintayin niya ang kalaban na atakihin siya at pagkatapos ay bumangon. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang magkaroon ng madaling panahon ang kalaban tulad noong nakaraan. Hindi man niya ito mapatay ng diretso, kahit papaano ay hindi niya ito magawang bumangon sa higaan sa loob ng ilang buwan, para hindi na niya ito puntahan at guluhin sa hinaharap. Ngunit sa parehong oras, napansin ni Terence na marami sa mga gwardya ang nakapansin sa sitwasyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin, na tila sila ay pupunta sa kanya sa susunod na sandali. Mahigpit na ipinagbabawal na lumaban sa espiritong Jade Hall at ang sinumang lalabag dito ay mamamatay. Ito ang unang patay na panuntunan ng espiritong Jade Hall. Ang mga gwardya na ito ay nasa unang bahagi ng pagtatatag ng foundation. Kahit sino sa kanila ay maaaring pumatay kay Tony sa isang iglap. At saka, sa itsura nito, kung susugurin ulit sila ni Tony, talagang papatayin siya ng mga gwardya na ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Gavin. Bagamat mayroon siyang magandang network sa espiritong Jade Hall, iyon ay limitado lamang sa mga katiwala na namamahala sa iba't ibang affairs. Kung tungkol sa mga gwardya na ito, wala siyang anumang koneksyon. Hindi naman sa ayaw niyang makipagkaibigan sa kanila, pero hindi siya naglakas loob. Ito ay dahil, ayon sa mga alituntunin ng espiritong Jade Hall, ang lahat ng mga gwardya ay mahigpit na ipinagbabawal na makipag-ugnayan sa sinumang iba pa, maging ang mga tagapangasiwa ng espiritong Jade Hall. Kapag natuklasan, ito ay ituturing na katiwalian at pagwawalang bahala sa tungkulin, na isang malubhang krimen na makapipinsala sa paglilinang ng isang tao. Sa makatuwid, kung talagang kumilos ang mga gwardya na ito, natatakot siya na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na paalang-sala si Tony. Nang makita ito, maaari lamang siyang magmadali upang pigilan si Tony bago siya makapagsimula ng isang pribadong laban. "Nakakahiya ka, magwala ka." Galit na nagmura si Gavin. Ito ay dapat na isang magandang pagkakataon upang makita si Terence na gumawa ng kalokohan sa kanyang sarili, ngunit ang walang utak na idiot na ito ay ginulo ito. Sa sobrang takot niya ay namumuo na ang malamig na pawis sa buong katawan niya. Anong kabiguan? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Terence matapos makita ang bilis ni Gavin. Mukhang hindi naman mahina ang senior na ito, nasa tuktok man lang siya ng unang bahagi ng foundation stage, mas malakas kaysa sa kanyang miserableng senior. Nang makitang hindi na sila pinapansin ng mga gwardya, nakahinga ng maluwag si Gavin at tumingin kay Terence na may malamig na ngiti. Si Terence Shady ay siguradong matalas ang dila, ngunit nakakalungkot na ang magagawa mo na lang ngayon ay makipag-usap.
Ano ang silbi niyan sa harap ng lubos na lakas? Hindi ba't hindi pa rin siya nakakahanap ng magandang solong EMF? Sa hinaharap, 3,629. Senior Kuya Mold, hindi ka naging ganito noong hiniling mo sa akin na palitan ko si Mindzone kahapon. Masyado kang mabilis nagbago ng ugali mo. Pero, may kailangan ako sa iyo, Kuya, sabi ni Terence, na nagpapanggap na nanlulumo. Talagang nagmamakaawa sa akin ang batang ito. Napuno ng kagalakan ng puso ni Gavin, hindi siya magiging ganito kasarap kung may ibang baguhan na nagmamakaawa sa kanya, dahil natural lang iyon. Ngunit ito ang matigas ang ulo na si Terence, at ito ay isang ganap na kakaibang pakiramdam. Ang pinakakasasyang bagay sa mundo ay ang pahalagahan ng mukha ng kaaway na humihingi ng awa. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo sa akin? Ang galit sa puso ni Gavin ay agad na natangay, at sinadya niyang magpahangin. Gusto kong mag-alis bukas. Sana ma-approve mo, Senior Kuya Mold. Sabi ni Terence. Bagamat siya at ang iba pang mga bagong dating na naruroon ay pumirma ng kontrata kasama ang espiritong Jade Hall na magmimina dito at hindi pinahintulutang lumiban ng walang dahilan sa loob ng 3 buwan, bago sila naging mga manero ng espiritong Jade Hall, ang kanilang pangunahing pagkakakilanlan ay ang mga bagong dating pa rin sa malugod na bagong pavilion. Kaya naman, tulad noong inilaan ang Mindzone, si Gavin, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na namumuno, ay maaaring makagambala sa pamamahala ng mga bagong dating ng espiritong Jade Hall. Hanggat pumayag si Gavin, maaari siyang mag-apply ng 1 o 2 araw ng bakasyon sa isang salita lamang. Gusto pala nitong mag-leave of absence. Namulat ang realisasyon kay Gavin, at agad niyang ibinuko ang kanyang mga labi. Anong dahilan? Bakit ko naman papayag ang leave mo? Senior Kuya Mold, you've seen it for yourself. Buong araw akong nagsusumikap, pero wala akong makitang magaling na Jade. Medyo sumisikip ang dibdib ko, kaya parang kailangan ko munang magpahinga. Sabi ni Terence, na nagpapanggap na nanlulumo. Ha! Makapal na dibdib. Akala ko hindi mo isinasa puso nung nakita ko yung expression mo. So naninikip din yung dibdib mo. Si Gavin ay agad na natuwa, at maging si Tony, na nagngangalit dahil sa kahihiyan, ay nakangiti. Mula sa unang araw na nakilala nila si Terence, kahit paano nila sinubukang harapin siya, palagi niyang pinananatili ang kalmadong ekspresyon. Sa tuwing nakikita nila ang ekspresyon na iyon, lalo na kapag naloko sila sa halip na ang kanilang plano, sina Gavin at Tony ay kasing sama ng pakiramdam na parang kumain sila ng tea. Ngunit ngayon, itong si Terence ay umamin na siya ay nalulumbay, ito ay isang hindi pa nagagawang tagumpay. Masarap ma-depress. Ipapadepress kita hanggang sa mamatay ka sa hinaharap. Agad na lumiwanag ang mood ni Gavin, at natatawa siya habang tinatapik ang balikat ni Terence. Originally, I cannot approve this leave of absence for you. After all, if you cower at the slightest setback, it would damage the image of our Green Cloud Pavilion. But seeing how depressed you are, I'll be allow you to take it. Maaari kang humiling ng ilang araw pa rin. Maraming salamat Kuya Mold. Hindi pinansin ni Terence ang sarcasm sa kanyang mga salita. Hindi na siya muling tumingin sa mga tao at tumalikod na para umalis. Hehe, pangsyam na kuya, tingnan mo ang pangit ng ngiti nitong batang ito, para siyang iiyak. Wow. Walang prinsipyong nguya si Tony mula sa likuran. Ang ekspresyon ni Terence ay hindi nag-iba mula sa dati, ngunit sa mga mata ni Tony, ito ay kasing pangit. Dati, akala niya ay cool lang si Terence, at gusto pa niyang sipin ang mukha niya, pero ngayon, mas nakakaaliw sa mata. Naging maganda ang pakiramdam niya. Sarkastikong tumawa si Gavin. This is called having profound skills. Kahit na-depress ka, kailangan mong magpanggap na kalmado at ngumiti. Kung hindi, paano mo maaabot ang titulo ng isang baguhan na kumikilos ng matigas? Nagsimulang magtawanan ang mga baguhan, si Terence ay naging tinak sa tagiliran mula pa noong unang araw, at kinikilala ng publiko na mas mataas sa kanila, ang mga normal na baguhan. Isang salita lang ang naglalarawan sa pakiramdam na makita siyang binubugbog ng ganito ang galing.
Deserve mong tamaan ng kidlat. Hindi man lang alintana ni Terence kung gaano sila kasaya, at kung tungkol sa panlulumo na pakiramdam, isa lang itong palabas para makita nila. Wala itong pinagkaiba sa palabas ng unggoy. Kailangang malaman ng isa na si Gavin, ang napakabuting taong ito, ay nagbigay sa kanya ng kabuoang 50 piraso ng espiritual na jade ng 2 beses. Hindi siya maaaring maging mas masaya, kaya paano siya ma-depress? Sa pagkakataong ito, humiling siya kay Gavin ng leave hindi dahil gusto niyang magpahinga ng isang araw, kundi dahil gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito na pumunta sa palengke. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang sapat na espiritong si Jade sa kamay. Nais niyang bilhin ang 5 halamang gamot na kailangan upang pinuhin muna ang landas ng langit na golden pill. Kung magde-delay pa siya, maubos na ang 5 halamang gamot, at nakakahiya. Bagamat tila napakalaki ng supply ng 5 halamang gamot na iyon, mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi. Kinaumagahan, isinuot ni Terence ang Chenzi mask at dumiretso sa palengke. Salamat sa mga kontribusyon ni Gavin at sa mga espiritual na jade na ninakaw niya mula sa mga minahan, si Terence ay may kabuuang 60 espiritual na jade sa kamay. Ito ay hindi isang napaka-extravagant na halaga, ngunit ito ay sapat na para sa kanya upang maituring na isang tycoon sa mga baguhan. Sa isang lugar tulad ng palengke, kung mas marami ka, mas magkakaroon ka ng kumpiyansa. Matapos ubusin ang 8 espiritong si Jade para bilhin ang 5 halamang gusto niya, hindi agad tumalikod si Terence, ngunit nagpas siyang maglibot sa palengke. Day off niya pa rin iyon, at marami siyang oras para bumalik. Sa huling pagkakataon na narito siya, bagamat 2 beses siyang namamasyal, wala siyang maraming espiritual na jade sa kamay. Sinulyapan lang niya ang maraming bagay mula sa malayo at hindi gaanong nagtanong. Pero this time, iba na. Siya ay may higit sa 50 piraso ng espiritual na jade sa kanyang kamay, na sapat na upang makabili ng maraming bagay. Marami na siyang nakitang mga bagong bagay sa labas at gitnang mga kalye, ngunit hindi gaanong nakatawag ng pansin kay Terence. Sa ganitong uri ng merkado ng cultivator, kahit ano pa ito, sa pangkalahatan, maaari itong maiuri sa sumusunod na 2 kategorya, alinman sa tumulong sa paglilinang o tumulong sa labanan. Para kay Terence, mayroon siyang jade space, at nakakagawa din siya ng sarili niyang elixir. Sa pangkalahatan ay walang anumang bagay sa palengke na makakatulong sa kanyang pag-eensayo kahit na ang pinakamahalaga at epektibong mga gamit sa pag-practice sa labas at gitnang mga kalye ay hindi maihahambing sa kanyang sariling jade space, at hindi na niya kailangang bilhin ang mga iyon. Tulad ng para sa mga item ng suporta, maaaring patayin ni Terence ang mga nasa parehong antas sa loob ng ilang segundo gamit ang kanyang lakas pagkatapos na makabisado ang nagngangalit na apoy na 8 trigram bomb. Maaari pa niyang hamanin ang mga nasa mas mataas na antas kung kinakailangan, kaya hindi siya nagkaroon ng mataas na demand para sa mga item na ito. 3,630. Siyempre, may ilang bagay pa rin na nakatawag ng pansin kay Terence matapos maglakad sa buong labas at Middle Street. Gayunpaman, ang mga presyo ng mga item na ito ay hindi mababa, at kadalasan ay nagkakahalaga sila ng 10 o kahit daan-daang espiritual na jade. Para kay Terence, ang mga bagay na ito ay may ilang gamit, ngunit hindi sila partikular na mahalaga. Nasa hanay sila kung gusto niyang bilhin ang mga ito o hindi. Kung may libo-libong espiritual na jade si Terence, maaari niyang bilhin ang mga ito, ngunit sa ngayon, mas mabuting maghintay siya at tingnan. Pabalik na sana si Terence pagkatapos maglakad sa labas at gitnang mga kalye, ngunit napahinto siya. Iyon ay ang pasukan sa panloob na kalye, isang lugar kung saan tanging ang pinakamataas na ranggo ng mga disipulo ng 3 pavilion ang pinapayagang makapasok. Noong huling dumating siya, tahimik at misteryoso, ngunit ngayon ay abala sa mga tao. Ang ikinagulat ni Terence ay marami sa kanila ay mga foundation level practitioner lamang, at hindi sila pinigilan ng mga gwardya tulad noong nakaraan. Ano ang nangyayari? Natigilan si Terence saglit bago niya nakita ang isang espesyal na karatula sa itaas ng pasukan ng panloob na kalye. Sabi nito, Inner Street Open Day.
Mayroon ding linya ng maliliit na salita sa ibaba, maaaring makapasok ang mga eksperto sa itaas ng maagang yugto ng foundation building realm. Kung tutuusin, nalantad na siya sa lahat ng uri ng taktika sa negosyo sa karaniwang mundo, at hindi nagtagal para malaman niya ito. Bilang ang pinakamisteryoso at high-end na kalye sa merkado, ang dahilan para sa limitadong entry threshold ay higit sa lahat upang i-highlight ang kilalang katayuan at maakit ang pinaka-elite na panloob na mga alagad ng tatlong pavilion. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay may malaking bilang ng espiritong Jade sa kanilang mga kamay at sila ang pangunahing grupo ng mga high-end na mamimili. Matapos maitakda ang threshold ng pagpasok ng panloob na kalye, hindi makapasok ang ibang tao ngunit nakapasok sila. Ito mismo ay isang simbolo ng natatanging katayuan at nasiyahan ang pakiramdam ng higit na kahusayan ng mga taong ito. Naturally, mas handa silang gumastos ng pera sa mga panloob na kalye. Sa katunayan, ang mga bagay na maaaring ilagay sa panloob na kalye ay hindi na kailangang sabihin, mas high-end kaysa sa mga nasa labas at gitnang kalye. Ang mga presyo ay natural na mas mahal. Imposibleng bilhin sila ng mga taong hindi pa umabot sa kaukulang antas. Kaya naman, sa halip na mag-aksaya ng oras kasama ang mga mababang antas na magsasaka sa labas at gitnang mga kalye, mas mabuting mag-concentrate sa panloob na kalye para magkaroon ng threshold effect at pagsilbihan ang pinaka-elite na panloob na mga disipulo ng tatlong pavilion. Sa makatuwid, mula sa pananaw ng negosyo, ang panloob na kalye ay katumbas ng isang super VIP sa merkado, at ang pagkakaroon nito ay napakamakatwiran at epektibo. Gayunpaman, ang lahat ng mga pamamaraan ng negosyo ay may sariling mga kakulangan, at ang pagkakaroon ng panloob na kalye ay natural na walang pagbubukod. Sa parehong oras na ang threshold effect ay nilikha upang akitin ang mga piling alagad ng tatlong pavilion, ang kawalan ng panloob na kalye ay lubhang kitang-kita. Ito ay natural na kakaunti ang mga customer. Napakaraming elite na disipulo sa tatlong malalaking pavilion. Nangangahulugan ito na ang merkado sa panloob na kalye ay natural na limitado. Malinaw na hindi ito magandang bagay para sa isang organisasyon ng negosyo na nagsusumikap na umunlad. Pagkatapos ng lahat, kahit na 99% ng mga mababang antas na magsasaka sa labas at gitnang mga kalye ay hindi kayang bayaran ang mga bagay sa panloob ng mga kalye, palaging may ilang mga pambihirang potensyal na customer, tulad ng mga pangalawang henerasyong magsasaka na hindi malakas ngunit may malaking bilang ng mga espiritual na Jade sa kanilang mga kamay tulad ng mga elite na disipulo ng tatlong pavilion. Kaya, nabuo ang bukas na araw ng panloob na kalye. Ang pinakamahiwagang panloob na kalye ng merkado ay bukas para sa mga ordinaryong magsasaka na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa isang araw bawat buwan. Sa ganitong paraan, maaari itong makaakit ng higit pang mga potensyal na customer, at sa parehong oras, hindi ito pukawin ang pagkasuklam ng mga elite na disipulo ng tatlong pavilion. Sa katunayan, ang bukas na araw ng kalye sa loob bawat buwan ay magpapaunawa sa mas mababang antas ng mga magsasaka sa mga pribilehiyong mayroon sila, at mas maiinggit sila sa kanila. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng bukas na araw ng panloob na kalye ay hindi nagparamdam sa mga piling alagad ng tatlong pavilion na nabawasan ang kanilang halaga. Sa kabaligtaran, mas nasiyahan ang kanilang pakiramdam ng higit na kahusayan, na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang makita ang mga panloob na kalye, at hindi ito hahayaan ni Terence ng ganoon na lamang. Wala naman siyang masyadong gagawin, at baka makakahanap siya ng kayamanang nagustuhan niya doon. Maaari pa nga niyang bilhin ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, ang huling sangkap na kailangan niya para sa Golden Pill, doon mismo. Hindi ito imposible. Inilabas niya ang aura ng isang maagang foundation stage practitioner, at pinadaan siya ng inner street guard pagkatapos ng isang tingin. Sinundan ni Terence ang karamihan sa kalye sa loob at tumingin sa paligid. Napagtanto niya na ang panloob na kalye ay ibang-iba sa panlabas at gitnang kalye. Kitang-kita ang ayos ng mga lansangan at ang mga istruktura ng mga tindahan. Sa madaling salita, hindi na ayos ang mga tindahan sa panlabas na kalye. Mga street stall lang sila. Kahit na ang gitnang kalye ay mas mahusay, ang kalikasan nito ay hindi gaanong naiiba sa merkado ng mga magsasaka sa sekular na mundo.
Gayunpaman, ang panloob na kalye ay napaka-partikular. Mayroong halos 20 mga tindahan sa isang sulyap, bawat isa ay may sariling mga loft shop. Ang layout ay elegante at grand. Masasabi ng isa sa isang sulyap na ito ay isang high-end na lugar. Karaniwan, ang daloy ng mga customer sa panloob na kalye ay hindi ganoon kaganda. Maswerte ang bawat tindahan kung 3 o 4 na tao ang sabay na pumasok. Gayunpaman, ngayon ang araw ng pagbubukas ng panloob na kalye. Sa bilis na ito, kahit 30 o 40 tao ay hindi sila mapipigilan. Sa kabutihang palad, ang mga storefront ng mga tindahang ito ay sapat na malaki, kaya kahit na napakaraming tao ang pumapasok, hindi ito lilito na masyadong masikip. Bukod dito, may mga sinanay na alagad na namamahala sa pagtanggap sa kanila, kaya bagaman mukhang mainit ang eksena, ito ay itinuturing na maayos, at walang kaguluhan. Sinundan ni Terence ang daloy ng mga tao at tumingin sa bawat tindahan ng may interes. Gaya ng inaasahan, ang mga presyo ng mga item sa panloob na kalye ay mas mataas kaysa sa mga nasa labas at gitnang kalye. Ang mga bagay na nagkakahalaga ng ilang dosenang espiritong jade sa labas ay itinuturing na mahal, at ang mga bagay na nagkakahalaga ng higit sa 100 ay mas bihira pa. Ngunit sa mga panloob na kalye, ang anumang bagay ay nagkakahalaga ng ilang dosenang espiritong si Jade. Sinundan ni Terence ang karamihan at tumingin sa paligid, at wala siyang nakitang mas mababa sa 50 espiritong si Jade. Sa kabaligtaran, ang mga bagay na nagkakahalaga ng higit sa 100 o kahit ilang daang espirito na si Jade ay nasa lahat ng dako. Gaya ng inaasahan, napagtanto niya lang kung gaano siya kahirap pagkatapos niyang makapasok sa kalye sa loob. Hindi inisip ni Terence na marami siyang espiritong si Jade, ngunit hindi rin ito maliit na halaga. Pagkatapos tumingin sa paligid, naramdaman niya ang katulad noong huling pagkakataon na mayroon siyang maliit na piraso ng espiritong si Jade sa labas at gitnang mga kalye. Kapos siya sa pera. Nagplano si Terence na bumili ng isang bagay, ngunit nagpasya siyang maglakad-lakad lamang at tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng lahat, kahit na itapon niya ang lahat ng 50 piraso ng espiritual na Jade na mayroon siya sa lugar na ito, hindi siya makakabili ng anumang disente. Hong Chamber of Commerce. Tumingin si Terence sa isang tindahan sa hindi kalayuan at huminto. Kung ikukumpara sa iba pang mga tindahan sa panloob na kalye, ang Hong Chamber of Commerce na ito ay malinaw na mas mahusay sa mga tuntunin ng parehong layout at katanyagan. Ito ay matatagpuan din sa gitna ng open space, na may isang kilalang signboard at isang presensya ng pagiging pinuno ng panloob na kalye. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.